Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng alak na cake. At ito na nga, as you can see, binabalutan ko na ng chocolate ganache ang ating cake. Yes, kung makikita ninyo, meron siyang crumb coat na whipping cream kasi mas prefer ko na merong whipping cream ang cake ko. Pati ang palaman niya, merong whipping cream and yung pinaka-filling natin. Ang flavor ng cake na ito is red velvet with cream cheese filling, kung tama ang pagkakaalala ko. Water ganache pala ang ginagamit kong technique sa pagme-melt ng chocolate ganache kasi yun yung pinakamadaling paraan para sa akin. Kahit na maraming full fondant na akong nagawa, medyo nagsustruggle pa rin ako sa pagbabalot ng cake using chocolate and paggawa ng full fondant. Pero syempre, as time goes by, alam ko naman na ma-perfect ko din ito. Kaya every time na merong order na full fondant sa akin, talagang pinaghahandaan ko. Kaso, merong hindi napaghandaan dito sa order na ito. Nakalimutan kong bumili ng extra chocolate. Akala ko kasi yung chocolate bar na nabili ko is enough na para balutan ng buong cake na ito. Kaso, kulang siya. Kaya ayan, hindi siya makinis and meron pang natitirang mga whipping cream. Madaling araw kasi talaga ako nagde-design and nag-assemble ng cake para naman yung after lunch ko is mapupuno sa pag-deliver ng cake, sa pagbabox, and pag-answer ng mga inquiries. Ayan, syempre wala pa namang bukas na tindahan or baking store sa ganyang oras kaya panic na ako. Hindi lang halata dahil hindi naman nakikita ang mukha ko sa video. Pumapasok na nga sa isip ko dyan, nakausapin na si customer na baka malate ang cake nila. Kaso syempre nakakahiya naman dahil full payment na ito. Actually, 2 cake orders ang in-order sa akin ni customer. And from Lubao, Pampanga pa sila. Napakalayo ito sa Angeles City. Kaya sobrang nakakatawa na sa akin talaga sila umorder. Kaya ayoko silang ma-disappoint. And ayun na nga, habang nakatulala ako, napatingin ako sa mga fondant details na ginawa ko para sa cake na to. And naalala ko nga pala na hindi ko naman pala kailangan balutan ito and pakinisin dahil spiral design nga pala ang cake na ito. So ayun, tinuloy-tuloy ko, inupisahan ko ng itikit ang mga fondant details ko which is wood design and sinadya kong hindi pare-parehos at tone ng pagka-color brown ng fondant na ito para makuha niya ang effect sa barrel kasi ang totoong barrel naman talaga hindi pare-parehas ng color tone. Paano ko na-achieve ang pagka-brown ng fondant details na ito? Ang first batch ko is pure brown lang ng Chef Master Food Color Gel and then yung second batch ko is hinaluan ko ng yellow na Peo Choco para mag-iba yung color tone niya. Until now, medyo nahihirapan pa rin ako sa pagsukat ng mga fondant at cake ko. Kailangan ko na talagang bumili ng mas mahabang ruler para naman hindi na ako mahirapan. Sa ngayon, ang technique ko is mas mahaba yung sukat ng fondant details na ginagawa ko kaysa sa cake para gugupitin ko na lang if ever na sobra. Ang kaso, maraming nasasayang kasi yung mga kinakat na part is tinatapon lang, wala namang kakain sa amin ng mga fondant details eh. Kaya sana magkaroon na ako ng time na makabili ng mga ibang gamit, lalo na ang ruler, para naman hindi na ako mahirapan sa susunod. Napakarami ko kasi talagang booked orders araw-araw, kaya madalas kapag natatapos ko na yung mga cake, magdi-deliver ako ng hapon, and magbe-bake na naman kami ng gabi, pagod na ako, mas prefer ko na lang din ang magpahinga at matulog. Ito na nga, nilalagay ko na yung isang part ng barrel natin para makompleto. As you can see, ayan, pinutol ko talaga siya para iba yung shade nung sa harap and sa likod kasi gusto ko mas parang medyo makatotohanan siya and hindi super perfect yung cut. Although, aminado naman talaga ako na hindi talaga ako pantay maggupit. So, kailangan ko talaga ng ruler, promise. Bibili na talaga ako. Water lang pala yung ginagamit kong pandikit sa mga fondant details ko. And by the way, as you can see, hindi ako gumagamit ng gloves kapag nag-assemble ako ng cake. Huwag kayong mag-alala dahil malinis po ang kamay ko. Mas malinis pa kesa sa mga budhi ninyo. Kapag kasi naka-bare hands ako, every time na malalagitan ako or meron akong hahawakan na iba, naguhugas ako ng kamay, natural na lang siya sa akin. So, mas maganda yon kesa sa naka-gloves ako na feeling ko malinis pero hindi naman. Dito na nga, nilalagay ko na yung printed topper natin. So, photo paper lang yan na dinikit sa cardstock na gold para may kinang effect naman ang ating cake. And ito, tinutusok ko na ang mga toppers natin. Yung liquor toppers na yan, hindi po yan iniinom. Tubig lang po ata ang laman niya na merong food color. Kaya wag nang subukan. Nilagyan ko sila lahat ng mga stick para kahit na ibiyahe ng malayo ang cake is walang matutumba sa kanila at walang masisira. And ito yung nilalagay ko na parang yellow or ice cube natin.
is gawa lang po yan sa gulaman. Konting water lang and mas marami yung gulaman para ganyan yung itsura niya and hindi siya super clear. Konti lang ang nilagay ko na gulaman kasi ganyan din yung sa inspiration. Hindi ko siya pinuno talaga. And pinunasan ko rin pala sila ng tissue para super dry sila kasi kapag dinalatyon natin siya ng lagay is magmumoy siya, mababasa ang chocolate natin, malulusaw ang chocolate. Then, ayan na nga nilalagay natin yung fondant dedication natin na happy 60th birthday, Tatay Bogie, na request ng ating customer. Again, water lang ang ginamit kong pandikit. And then, ito yung isang liquor topper natin, ilalagay sa side. Ano yung malagkit na nakikita nyo na yan? Edible liquid glucose po yan, hindi po yan glue stick. So, pwede po yan kainin if ever na mahawa sa cake. And ito na ang ating final result. Maraming salamat po sa pag-order sa akin and thank you so much po for watching this video. Till our next video. Bye!